Mga kababayan, at dalawa po yung magiging topic natin ngayon. Yun pong ipapakilala ko sa inyo, yung ulo or ama ng mga magnanakaw. Ayan. Doon po sa mga hindi nyo pa alam yung kasaysayan, ay dito po ay ipapakita ko sa inyo kung sino ba talaga ang mga pinagmanahan nitong Marcos Jr. at ito na rin mga congressman at mga senador na mga kawatan. Dito nyo po makikilala kung sino yung mga pinagmanahan nitong mga kawatan ito. Pangalawang topic na huwag kayong dapat umalis ay yung nagkalat na po yung virus dyan sa Metro Manila. Katunayan, wala pong pasok ngayon hanggang bukas. At depende pa po yan, pwede po pang ma-extend yan ng 1 linggo pa. Or baka hanggang bukas lang. Basta wala pong kasiguraduhan kung hanggang kailan. Pero ang in-announce nila ngayong Lunes at Martes, walang pasok ang Metro Manila dahil nagkalat na po yung influenza virus or influenza illness, ika nga. At yan po ay virus. Okay? So, dito na po tayo sa doon po sa nag-iidolo hanggang ngayon dito sa mga pamilyang Marcos ay maaaring pagkatapos nyo mapanood ito, maaaring magbago na ang inyong pananaw, magbago na ang inyong pag-iidolo dito sa mga Marcos na ito. At yun po ang hindi ko maintindihan, sa kabila ng pinagnakawan tayo or kayo ng pamilyang Marcos na ito, ay ayan, hanggang ngayon tinatangkilik nyo pa itong mga pamilyang Marcos na ito. Para hindi na po humaba, ay ipaparinig or ipapanood ko po sa inyo itong video, pero malayo po kasi, so maaaring maririnig nyo naman po, ano? So ito po mikropono, ilalapit ko lang po ito sa mikropono, ano? So para po madinig nyo mabuti, para sa ganun ay awan ko kung ano ang magiging pakiramdam ninyo pagkatapos nyo mapanood ito or marinig. Ito na po, paparinig ko na po sa inyo. Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal.
Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Towers sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na 8 milyong dolyar ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa 10 bilyong dolyar. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG, halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship can do is to make sure that the memories of those who survived and the memories of those who died live. Ayan. Tira nyo na. Ayan po yan, oh. Unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung decision na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Towers sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na 8 milyong dolyar ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa 10 bilyong dolyar. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG, halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those. Ayan po. Doon po sa mga bata pa na hindi nyo na po inabot itong si Marcos Sr. Yan po yan. At grabe, unang taon pa lang ng kanyang pagiging presidente. Nagdeposito na pala agad sa Switzerland ng pera. Nagnakaw na pala agad. Kaya naman pala, hindi nakakapagtaka na itong anak niya ay ganun din.
So ano nga ba yung pelikula na Vic Soto dati na like father like son, or yan, at ngayon nga ay hindi lang po si BBM ang nagmana ng pagiging kawatan, at minana na rin po nitong mga congressman at mga senador din mga magnanakaw. Yan po. Sabi ko nga po, kahit kailan hindi na mababago ang sistemang ito, not unless kung meron talagang presidenteng tatayo na talagang maninindigan na ultimong mga kutsara at tinidor itong mga animal, mga kawatang ito, mabawi. O kagaya na lang nitong congressman ng La Union na yung balbasarado na kanyan, na ang laki ng ulo na may hydrocephalus. May hydrocephalus po yan, abnormal po yan. So, ang laki ng kinulimbat ng mga animal na ito. Yung congressman ng Quezon, itong si Gigi Suarez, tinapik ko na po yan. Ganon din po. Talagang nakakalula na mga kayamanan ang ninakaw nitong mga animal na ito. Ay, nako. Sana nga lang may presidenteng tatayo para, nako. Pero ewan ko kung meron nga bang tatayo pa na presidenteng kayang panindigan na pwedeng yung ilagay mo sa miserable ang buhay nitong mga kawatang ito. Ito lalo na itong 19th Congress. Itong 19th Congress ang talagang tatatak sa utak ng maraming tao na lahat sila. Kasi mali nga daw yung sasabihing halos lahat. Mali daw yun ang sinasabi ni GB Ejercito. Kundi ang tama daw yun, lahat daw sila. See? Statement ng isang senador yan. So, kaya wala ka na mapili talaga. Ayan. Ito, aywan ko kung ano ang magagawa kung meron pang pira ang gobyerno dito sa masasalanta na naman ng mga tao or mga bata dito sa bagong virus na nandyan na po, na mamayagpag na po dyan sa Metro Manila. Yung influensya illness or influensya virus. Yan po yan. Yan ang dahilan kung bakit ngayong araw na ito at bukas ay diniklarang walang pasok. Dahil po dyan sa virus na yan. Di ba? Paulit-ulit ko lang po sinasabi yan. Di ba? Darating at darating yan. Maniwala kayo sa akin. Darating at darating. Talagang lulumpuhin kayo nitong China. Maniwala kayo sa akin. Pero ang mali lang dito sa China, dapat yan, nagpo-formulate sila ng virus na para dito sa mga kawatan. Dito sa mga magnanakaw na ito. At dapat yun na lang ang tinatamaan ng virus itong mga magnanakaw na ito. Dapat ganun eh. Ang problema, mukhang hindi po nila kaya. Kundi ang kaya lang nila talagang i-formulate ay pang general. Di ba't ganun din po yung sinasabi ko dati? Na kayang-kaya naman natin magsabog dyan ng virus sa Metro Manila. Ang problema po, madadamay yung maraming mga inosenteng tao, lalo na itong mga kabataan. So, yun po ang problema. Kaya, ayoko na pong ulit-ulitin na gusto ko yung kung pumasok dyan sa politika para makapasok lang ako, magkaroon lang ako ng access na para maikutan ko yung mga kwarto or mga opisina nitong mga kawatang ito. Ayoko na pong ulit-ulitin yun dahil ang sinasabi nga nila dyan ay gusto ko pala daw pasukin ang politika. No way. Hindi po, wala po akong
plano. Kung may plano po ako, dapat noon pa. Katunayan, dito sa amin, kung mayor lang pag-uusapan, matagal na po akong dito. Wala po akong magiging kalaban dito. Kung mayor, lang ang pag-uusapan natin dito. Binibigay na nga po sa akin eh. Pero akong tumatanggi. Ngayon, paano na yan ngayon? Yung nagkalat na po niya sa Metro Manila. At posibleng magkalat na rin yan sa buong bansa. Yun po sinasabi kong kalamansi at saka sili. May nagko-comment po dyan na ulitin ko raw kasi hindi raw nila na rinig or napanood yung tungkol sa proseso ng sili at kalamansi. Hindi na po kailangan ulitin kasi ayaw nyo po kasing makinig. Hindi po kailangan ulitin kasi nandyan po sa Birana Live Studio TV. Nandyan po yung thumbnail, hanapin nyo na lang yung thumbnail na kalamansi at sili. Yun po ang panoorin ninyo. Hindi nyo kailangan mag-request pa na ulitin ko pa yung proseso. Nandyan po yan, pati yung rice cooker, idinimo ko po yan dito. Kung paano ang proseso ng kalamansi at saka sili. Paulit-ulit ko po sinasabi yan, nandyan po sa video ko. Hindi po nabubura yan, nandyan po sa Birana Live Studio TV. Yun po yun. Kaya po tumataas ang boses ko kasi mamamatay na lang kayo na hindi nyo nasusundan yung sinasabi ko. Nandyan po sa Birana Live, ito sa YouTube ko, Birana Live Studio TV, hanapin nyo lang yung thumbnail na kalamansi at sili. Yun lang po. Hindi mo kailangan mag-request na ulitin ko raw dahil hindi raw nila napanood. Nandyan nga. Ayaw nyo kasing makinig, ayaw nyo kasing tapusin yung sinasabi kong itong mga dinadaldal ko. Mas maganda na lang, wag na kayo mag-comment kung ganun lang din naman. Kung hindi kayo interesado, walang problema sa akin. Huwag ka na lang magko-comment na ganyan. Kasi kabubuhan yung magko-comment ka ng ganon. Hindi ba't kabubuhan? Paulit-ulit ko sinasabi na nandyan, hanapin mo lang. I-roll mo lang, pumunta ka lang sa Birana Live Studio TV, i-roll mo lang isa-isa, hanapin mo yung may thumbnail na kalamansi at saka sili. Ayan na. Hindi na kailangan na ulit-ulitin ko pa rito. Kayo naman pala. Mario Joseph. Yun pong akin dito. Kaya po ako nagagalit kasi, unang-una, ibig sabihin nag-comment ka, interesado ka. Interesado ka rin na maligtas. At yan ang tunay na kaligtasan, wala dyan sa mga relihiyon, wala dyan sa mga pare, wala dyan sa mga pastor, wala dyan sa mga ministro. Ang kaligtasan ninyo, yung itinuturo ko yun, ang kaligtasan ninyo. Kaya doon ako nagagalit eh. Mamamatay kayo sa katangahan. Di ba? Ang dami naman catch up nung sinasabi ko, bakit ba kayo hindi nyo makuha? Pues kung hindi mo alam yon, di mamamatay ka. Mamamatay kang tanga. Ganun lang yon. Pasensya na po, Pero nakakaasawa na po kasi paulit-ulit. Dito sinasabi ko maliwanag, if ever na talagang nandyan na at hindi pa naman basta-basta yan if ever na talagang papunta na doon na magsasaboy na sila rito ng mga virus, mga sakit na yan, yun yung time na mag-announce ako rito at para pumunta kayo sa isang lugar kung saan man kayo at doon namin kayo pipick upin at dalhin ko kayong lahat dito sa lugar ko. Hindi yung yun po ang antayin ninyo. Hindi yung kung ano-ano pang mga sasabihin ninyo. Simple lang po, panoorin nyo lang ng ito, buo. Yung mga dinadaldal ko. Siguro sa iba walang kakwinta-kwinta ito. Pero okay lang. Walang problema, hindi ko pinipilit ito. Sa mga taong hindi interesado, walang problema sa akin.
At hindi rin sasakit ang tagiliran ko kung ayaw nyong sumunod. Ang problema sa inyo, yun lang una, papanoorin nyo ng kaunti, wala na, tanggalin nyo na, manonood na kayo doon sa vlogger na malapad ang ilong. Tingnan nyo nga. Puntahan nyo yung mga malalapad ang ilong ng mga vlogger dyan. Nagmalasakit ba yan sa inyo? Nagsabi ba yan sa inyo na mag-iingat kayo dahil ito, may mga virus na naman, ito, may napipinto na naman itong mga girang ito? Meron ba nagsabi sa inyong vlogger na ganyan? Lalo na yung mga malalapad ang ilong? Lalo na yung mga hindi nagbibihis na mga vlogger dyan na parang mga dugyot. Saka yung mga kaputahan itong mga alputiran to. Ha? Yung ang labi na kabaliktad. Sige nga. Sinabi ba niya nila sa inyo na ipagdadasal ko sa inyo na sana manawari ay swerting walang hanggan ang darating sa inyo? May maroon ba kayo narinig na ganyan sa mga ibang vlogger? Pero yun ang mga gustong-gusto niyong pinapanood. Kaya sabi ko nga rito, kahit isa na lang yung manonood sa akin, basta sumunod, masaya ako ron. Alam niyo kung bakit? Kasi makikita ko na maililigtas ko sila sa pamamagitan ng panunood at pagtatatak sa kanang isip itong mga itinuturo ko. Doon ako masaya. Obligasyon ko sa sarili ko na ituro yung kaligtasan ng kapwa ko. Yun po yan. At yan po yung maliwanag na dyan kayo maliligtas sa sili at kalamansi na yan. Kung dumating na po yung talagang full-blown na virus ng pakakawalan dyan. Ito, inuunti-unti lang tayo dito. Ginawa yan. Yung mga, lahat ng mga virus dito, ginawa lahat yan ng tao. Una, gusto nilang pagkakitaan. Ha? Ano ba ang purpose niyan? Yung China virus, anong purpose noon? Gusto nilang kumita. Di ba $1 trillion ang kinita ng China na yan? Dahil dyan sa pagpo-formulate nila ng COVID-19 na yan. Ultimong si Trump, sinabi yan na hindi kalikasan ang may gawa niyan, kundi gawa ng China yan. China virus nga, yun sinasabi niya. Yun po. Kaya sinasabi ko, ugaliin nyo, sabi ko nga po, kahit walang kakwinta-kwinta itong mga sinasabi ko, panuorin nyo lang. Dahil alam ko darating ang araw, pakikinabangin ninyo itong dinadaldal kong walang kakwinta-kwinta. Wala akong pakialam. Kung manonood kayo sa mga vlogger na mga dugyot na yan, mga baliktad ang labi at mga ano yan, mga ulik ba dyan? Yan, kagaya ng itong si Abelardo ba yan? Abi na yan? Diba ang lapad-lapad ng ilong? Na halos natakpan na yung buong mukha niya ng ilong niya. Yun ang pinapanood ninyo. Ang sinasabi ko po rito, kung pinanood nyo ito, diretso, tapusin ninyo para may matutunan kayo. Hindi ko po kiniklaim na mayroon kayong mapapala dito sa walang kakwinta-kwinta kong mga content. Pero, sinasabi ko sa inyo, ito ang totoong magliligtas sa inyo. Hindi yung mga relihiyon, hindi yung mga pare na yan na mga manyakes, hindi yung mga pare na yan na adik. Tingnan nyo, ang hirap na nga ng buhay, pagkalaki-laki pa ng sibot na, iisa-isahin kayo dyan na daanan ng mga sibot nila.
Tingnan nyo. Yun ang hindi nyo nakikita sa akin. Bakit ako nagagalit ng ganito? Doon po sa, kasi nga, siyempre pag nag-comment ka ng ganon, naghahanap ka rin ng kaligtasan. Tapos, hindi mo alam yung sinasabi mo, hindi mo alam yung kino-comment mo. Paulit-ulit kong sinasabi dyan na irolyo mo itong YouTube channel ko, makikita mo yung kalamansi at saka sili. Dinimo ko pa dito sa harapan ng camera kung papaano ang proseso nun. Ngayon po doon sa mga nakakaalam, lalo na po yung mga nandyan sa Metro Manila at mga karatig bayan sa Metro Manila ay bumili na po kayo ng kalamansi at saka sili at mag-prepare lang po kayo. At napakabisa po yan. Halimbawa sa mga anak ninyo, pag pumunta po sila ng school o ano, sprayhan nyo po yung bunganga. Hindi po maanghang yan at wala rin pong lasa yan at hindi rin po maasim yan. Bagkos napakasarap pa sa bunganga. I-spray lang po. Yan yun. Hindi nyo kasi binabasa yung mga comment eh. Pag nag-topic ako dito, basahin nyo yung comment. Kasi napakarami nagpapatunay niyan. Una, Sir, ginawa ko po yung kalamansi at saka sili. At makating-makati yung lalamunan ko. Ang dami-dami ko nang ininom na gamot. Pero noong napanood ko yung dinimo mo tungkol sa kalamansi at saka sili, isang spray ko lang sa lalamunan ko, antimano, nawala yung kate ng lalamunan ko. Dapat binabasa nyo rin po yung mga comment na iba dyan kasi marami pong nagpapatotoo niyan. Uulitin ko lang po. Kapag po kasi meron kayo niyan, wala naman pong ibang pasukan yung virus kundi sa bunganga. Kasama na po dyan yung ilong eh. So pagka inisprehan mo yung lalamunan mo, kasama na po yan. Hindi dyan po dadaan yan, hindi na po tutuloy or dyan pa lang po mamamatay na yung virus. Hindi na po darating dito sa inyong respiratory or sa anumang vital organ ninyo, kagaya ng kidney, atay o ano pa. Yan po yan. Hindi po gamot yung itinuturo ko, kundi panangga na hindi mapasok yung virus sa inyong respiratory or baga. Yan. Mahirap bang intindihin yung sinasabi ko? Sige. Ipagpalagay na nga natin eh. Ako na po nagsasabi na walang kakwenta-kwenta itong mga content ko. Ako na po nagsasabi niyan. Pero, mahirap po bang gawin? Total, maiiksi lang naman itong ginagawa ko. Mahirap bang intindihin yung sinasabi kong tapusin nyo? Kasi pag hindi nyo tinapos, hindi nyo makukuha yung mga napaka-importanting bagay na itinuturo ko. Hindi po ba? So, anyway, at sabi ko nga po rito, wala akong pakialam kung walang gustong manood dito sa channel ko. Kahit isa na lang ang manonood dito, tuloy pa rin yung pagtuturo ko kung paano kayo tunay na maliligtas. Wala sa relihiyon, wala sa kahit na kanino. Doon po kayo maliligtas, doon sa itinuro ko. At yun naman po ang pwede kong sabihin sa inyo eh. Kasi hindi naman po tayo magkakasama. Kaya sinasabi ko lang po rito sa video ko. So, ganun lamang po at ayun. Nagkalat na po sa Metro Manila ang virus.
At ngayon, alam nyo na kung sino yung ulo ng mga magnanakaw. Yan po yung Senior Marcos, at ngayon, minana nitong Junior Marcos ang pagiging kawatan, para lang po maalaman ninyo. Maraming salamat po, at sa lahat po ng aking mga subscriber, nawa ay walang mapapahamak sa inyo, nawa walang magkakasakit sa inyo, bagkos swerteng walang katapusan ang darating sa inyo. Maraming salamat, at mahal na mahal ko po kayong lahat.